kayo po ay may dalang Biblia, kayo po ay aming inaniyahan na ito po ay buksan sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Luke chapter 23, verse 35 to 43. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinupod siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isang inalok ng maasim na anak. Kasabay ng ganitong panunaya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Sinulat nila sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinigyan rin siya ng isa sa mga salarin na kapakot sa tabi. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo yung sarili at pati na kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, bago kayo magsiyo po, mga kapatid, kayo po yung aking inaaniyahan na itaas ang inyong mga prayer request. Tayo po ay minsan pa dumulog sa masaganang biyaya po ng Diyos sa gabing ito. Sige po, taas po natin ang ating mga prayer request at ating pong awitin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Kami po ay nangangaas humingi sa iyo ng biyaya sa gabing ito. At dalangin namin, O Diyos, na bawat kahilingan nakasulat at isusulat pa lamang. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ay sinusugo niya ang mga anghel upang ihatid ang katugunan sa aming mga panalangin. Pagpalain niyo po ang bawat handog ng aking mga kapatid sa gabing ito, ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede na po kayo magsiupo sa presensya po ng ating Diyos na buhay, mga kapatid. At kung kayo po ay tapos na magsulat, ay pwede niyo na po itong ibigay sa kapatid natin na mamamolekta ng inyong mga prayer request. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat, wala na akong kausap. Ito po ang aking ikalawang pagkakataon na makapagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. When we think of a king, mga kapatid, ini-imagine po natin na ito ay klase ng isang leader
na nakaupo sa kanyang trono, of course, surrounded by his soldiers na nakasuot ng kanya pong magarang kasuotan at may nakaputol po na korona sa kanyang ulo. Pero dito po mga kapatid, sa gospel po na ating pong natunghayan, we see a very different kind of king. It is a king that is hanging on the cross. Ang mga rulers na nakapaligid sa kanya, siya po ay tinutuya. Ang mga soldiers, kasi ang isang hari, meron siyang meron siyang bukbok. Pero ang hari na nakikita natin dito sa binasa natin ay tinutuya siya. Siya ay nililibang mga kapatid. At ang isa sa mga taong nakapako doon ay ininsulto siya. In the middle of the insult, mga kapatid, at doon po sa suffering, pain na kanya pong nararanasan, yung isang lalaki rin na nakabitin doon ay nakita po ang tunay na status ng Panginoon bilang isang hari na nakapako. Today, let us look at the cross and see the King who reigns not through force, but through love. Isang klase ng hari na hindi pinapatay ang kanyang mga kaaway, kundi nililigtas. Amen? Ang ating pong pag-aaral sa gabi ito may pamagat po ng The King on the Cross. Ang pagdiriwang po natin mga kapatid ng tinatawag po na Christ the King ay ginawa po ni Pope Pius VI para po sa kapistahan po ng Kristong Hari noong pa po 1925. In order to bring Christ, His rule and Christian values into the life of Christians. Sa gitna po yan ng mga tao na ang tinitingalanan nila ay yung monarchy, yung mga politicians, at yung mga hari na kanila pong ina-admire mga kapatid. Ang kapistahan po ng Kristong Hari ay isa pong paalala sa mga naging leader ng kasaysayan like Mussolini, Hitler, and Stalin, na ang paghahari ng Panginoon ay pangwalang hanggan. Kasi ang mga taong ito na nabanggit ko, naging naging na-impluwensya, naging makapangyarihan somehow sa kasaysayan, pero yung kanilang reigning ay hindi po nagtagal. Ang tanging hari na hanggang ngayon at sa mga susunod pa na kinikilala at ino-honor bilang hari ng kanilang buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? So this verse challenge us to see Christ bilang isang hari na nakaupo, hindi lang po sa trono, kundi sa mga puso ng mga tao na nananampalataya sa Kanya. Now, sabi po dito sa verse 35 to 37, mga kapatid, sa ating pong mga binasa, the people stood there watching when the Jewish leaders made fun of him. He said, "Others, let him save himself if he is the Messiah whom God has chosen." Makikita po natin na ang hari na ito ay nireject ng sarili niyang bayan. Amen? Sabi po dito, kung talagang ikaw ang hari na matagal na namin hinihintay, ibaba mo ngayon ang iyong sarili diyan kung saan ka nakabitin. Kasi yung alam niyo sa kasaysayan po nila, ina-expect talaga nila na mayroong Misaya na darating. Mayroong isang tagapagligtas mula po sa lahi ni David. Kaya ang tawag sa hari na ito ay Son of David kasi magmumula siya sa lahi ng isang hari at kikilalanin ang kanyang paghahari na mas dakila at tanyag kaysa kay David. Yung pananalita po nila na nagligtas ka ng iba, iligtas mo ngayon ang sarili mo ay isa pong panunuyan sa Kanya na kumukwestiyon sa Kanyang pagiging legit na hari. Amen? So Jesus stayed on the cross to save them.
Buti na lang hindi bumaba si Jesus. Dahil kung bumaba siya sa krus, mga kapatid, wala tayo ngayon dito. Ang tunay na labanan, hindi po doon sa makipagdigma through violence, mga kapatid. Ang tunay na laban ay magabi ng Panginoon ang kapangyarihan ng kamatayan. Kailangan niya kasi yung maranasan, mga kapatid. Para pag naranasan niya yun, after 3 days, sasabihin ng Panginoon, nasa na ngayon ang kamandag ng kamatayan. Ito ay napagtagumpayan ko na. Amen po? So hindi lang po yung mga religious leaders ang nanuya sa kanya, the soldiers also mocked him. Ang ginawa po nila ay pilit siyang pinaiinom ng isang tela na sinausaw sa suka, mga kapatid. Alam niyo, ang isang purpose kung bakit ko pilit siyang pinaiinom ng suka. Kasi dapat tubig, dahil nauuhaw siya. Kasi po ang suka, no, ay pwedeng pang-alis ng tawag nito yung kapag natetano ka, para siyang isang gamot na makakapag-alis ng konting kirot, konting pain. Sa madaling sabi, makakalimutan mo na nasasaktan ka. Parang ganun. Parang yung itinutulog sa'yo na pagpamanhid, ano tawag mo, nakalimutan ko. Anesthesia, parang ganun, mga kapatid. So, yun ang isang purpose nun. Kaya hindi niya ininom. Ayaw niya kasi na ma-shortcut yung dapat na pain na kanyang maranasan, mga kapatid. So, ang mundo po, minimeasure niya ang hari sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng lakas ng kanyang hukbo, ng kanyang kayamanan. Pero ang kingship kasi ng Panginoon ay spiritual at banal. Kaya nga po, dinadaig niya ng pag-ibig ang pagkamuhi at pagkabuo ng sanlibutan, mga kapatid. Kasi kung violence ang igaganti ng Panginoon, anong pinagkaiba niya sa ibang mga nagre-rebelde against Roman government? Kasi ang ina-expect kasi ng mga disciples sa Kanya, siya pa naman yung inaasahan namin na magiging hari namin. Ang nasa isip kasi nila na isang klase ng hari ay isang hari na mayroong kapangyarihan i-dethrone ang Roman rule nung time na yon. Kasi ang makapangyarihan at influential nung time na yon, mga kapatid, ay ang Roman Empire. Pero hindi naman yung Roma talaga ang kalaban ng Panginoon. Ang kalaban niya ay ang sumpa ng kamatayan sa buhay ng tao, na pumasok sa buhay ng tao dahil po sa kasalanan, mga kapatid. So being rejected doesn't remove from who he is. Hindi porket hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan, hindi siya kinilala ng kanyang mga sariling kababayan, ay nabawasan na yung kanyang identity bilang tunay na hari, mga kapatid. Alam niyo ho, sa paglilingkod kasi, hindi mo kailangan ng validation ng ibang tao. Amen? Hindi mo kailangan patunayan sa ibang tao na naglilingkod ka. Kasi ang authority na galing sa Diyos ang magpapakita ng resulta nito na totoo kang tinawag bilang isang lingkod. Si Jesus hindi na siya nakipagtalo sa mga taong nag-plot na siya ay ipapako. Para saan pa? Ando na siya nakapako na siya Kaya nga sabi niya kay Peter, Pedro, salin mo yung tabak mo. Kasi kung gugustuhin ko, pwede akong tumawag ng mga anghel para sa tulungan ko. Pero hindi ko kailangan. Kailangan ko ito pagdaanan. Kaya yung natagak ni Pedro, ibinalit yung teka, mga kapatid. So, the king was identified. Sabi ko dito sa verse 38, mga kapatid, above him were written these words, "This is the King of the Jews." So yung title po na yun, na hari ng mga Hudyo, it was meant
for a sarcasm. Alam niyo po yung sarcasm? Ano siya yung biro siya na may pang-iinsulto. Amen? Ipinilagay po yun doon ni Pilato para i-proclaim na itong taong ito na sinasabi niyo ay hari, ipinako ko lang ng ganun-ganun. The soldier saw it as a joke. Parang nakakatawa talaga eh. Sipin mo, hari ka, tapos ang corona mo, tinik. Amen? Dapat wine ang iinumin mo, ang ibinibigay sa'yo. Suka. At alam niyo mo, hindi yan pinansin ng mga crowd na nakakakita doon. Pero ang langit po, ang nagde-declare na ito mismo, yung hari na hinihintay nyo, na kayo mismo ang nagpapako. Amen? God used even unbelievers to announce Jesus' deity. Alam niyo, minsan nami-misunderstood talaga ng mga tao kung ano yung reason bakit natin ginagawa ang paglilingkod na ito. Sometimes, sarili mo pang asawa, sarili mo pang mga anak, sarili mo pang kapamilya. Di ba? Minsan nga kung sino pa yung hindi mo kadugo, sila pa yung hindi mo kaano-ano. Tama ba? Parang hindi mo nag-gets ha? Amen? Kung sino pa minsan ang iyong kadugo, sila pa yung tutulig sa iyong mga kapatid. Sabi po ng verse 39 to 42, basahin ko lang po, one of the criminals hanging there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. The other one, whoever rebuked him saying, don't you fear God? You receive the same sentence as he did. Ours, however, is only right because we are getting what we deserve for what we did. But he has done wrong. And he said to Jesus, remember me, Jesus, when you come or when you become as a king. So dito po, merong dalawang kriminal na nakapako. Siyempre, alam nyo, para magmukhang totoo yung paratang nila kay Jesus na ito ay isang insurrectionist, na ito ay nagpo-promote ng rebellion, kailangan nilang pasamahan ng talagang legit na kriminal, na mayroong criminal record. Tapos nasa gitna pa si Jesus, talagang magmumukhang mayroong nilabag na malaking batas itong ating pong Panginoon. So meron pong dalawang lalaki na kasabay niyang ipinako. Parehas nilang narinig yung suffering na pinagdadaanan, o parehas nilang nakita yung paghihirap na pinagdadaanan at mararanasan ng Panginoon. Parehas nilang narinig yung mga huling salita na binitawan po ng Panginoon. And yet, they respond differently. Magkaiba yung naging tugon nila doon po sa nangyayaring yun, ng mga sandaling yun. Ano ang sabi ng unrepentant thief, mga kapatid? He insulted Jesus. Save yourself. Likas mo ang sarili mo. Iligtas mo din kami. Akala niya, yung pagmamat na ginagawa niya kay Jesus ay makakatulong sa kanya. Akala niya siguro matutuwa yung mga sundalo. Kasi iniinsulto ng mga sundalo, naki-insult din siya. Pero alam niyo, he just wanted a rescue, but not repentance. Alam niyo, may mga tao, gusto nilang makalabas sa consequence ng kanilang ginawa. Pero, pag nailabas mo, wala namang intention ayusin ang sarili. Amen? Gusto makalabas ng kulungan. Kasi nahuli, na-confirm, gumagamit ng drugs, nahuli sa pagnanakaw. Pero kapag nakalaya, walang kainte-intensyon magbago. Mga kapatid, he wanted to escape, but not to surrender.
Mabuti pa yung mga tao na nakakulong nung panahon po nila Paul and Silas, nung sila'y binugbo at ikimilong, sila'y umawit ng mga himno, ng mga papuri at nayanig ang kulungan. Sa takot ng gwardiya, na nung pagkayanig ng kulungan ay nakalas yung mga lock ng prison na yon, magsusuicide na sana siya eh. Kasi akala niya nakawalan yung mga nakakulong doon. Pero sabi ng lingkod ng Diyos, huwag mong saktan ang iyong sarili, nandito kami, kumakanta lang. So, hindi sila kumakas, hindi sila umiskapo, and yet, yung guard na nagbabantay po ng kulungan na yun ay isinurrender ang kanyang buhay kay Kristo at ito ay naging mananampalataya. Amen, mga kapatid. Itong unrepentant thief, nakikita niya lang si Jesus na nagigingalo, pero hindi niya ito nakikita bilang isang Jesus na pwede siyang iligtas. Amen? Nire-represent niya po yung mga klase ng tao na gusto lang yung benefit. Magsisimba lang kasi merong makukuha. Aaten lang kasi anniversary, may libreng pagkain. Maglilingkod lang kasi bibigyan ng LO. Kakanta, tutugtog kasi malaki ang bigayan. Ito yung mga klase ng tao na tumatawag sa kanya for the sake of the benefits, mga kapatid. Pero alam niyo, hindi pa sana huli kung hindi naging ganon yung pagtrato niya sa Panginoon. Kasi po, bakit? Yung isa niyang kasama, yung nag-repent, sabi niya, pinagalitan niya yung kasama niya eh, don't you fear God? Hindi ka na ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Tayo, deserve natin parusahan. Kasi nagkasala tayo. Nagnakaw tayo. Confirmed sa Ghost Project. Kaya dapat lang tayo parusahan. Pero ang taong ito, wala siyang ginawang masama. Yun po ang sabi ng isa niyang kasama. This man has done nothing wrong. Na-recognize niya yung innocence and holiness ni Jesus kahit nakapako. Alam niyo, pag may discernment ka, alam mo, kapag ang isang tao ay inosente, maramdam mo yan eh. Alam mo rin kapag nagsisinungaling. Alam niyo po, bilang isang lingkod, nakakaranas din po ako ng mga, alam niyo yan, may mga nagbabackstab sa akin. Nung ako po ay naging DIC ng isang particular na lugar, merong isang tao na bilang isang DIC, may karapatan akong, kasi tinanggal siya eh. Ibinalik ko. Pero ang laki ng aking pagsisisi. Kasi yung ibinalik ko, siya pala yung gagawa ng hindi maganda sa akin, mga kapatid. Ang dami niyang paninira against me. Nalalaman ko kasi kinukwento rin sa akin ng mga pinagkukwentuhan niya. Sabi nila, Brother Mark, alam mo, maawa kami sa iyo kasi sa kabila ng pagsisikap mo na ayusin ang area mo, pilit ka niyang sinisiraan. Pero alam naman namin ang totoo. Sabi ko naman, pabayaan niyo siya. Hindi ko naman kailangan ipaliwanag ang sarili ko. Kilala niyo ako eh. Uunang ko. Kaya alam niyo, ang isang tao, mga kapatid, na naka-recognize ng isang tao na gumagawa ng masama, ng taong guilty talaga, mara-recognize niya. Amen? So, sabi dito, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ito ang nakakamangha sa taong ito eh, bagamat siya ay nakakumit ng crime. Nung time na yun, ilang oras, ilang minuto na lang siguro, Jesus is dying, and yet, itong thief na ito, mga kapatid, he believed that Jesus still had a kingdom.
Kasi ang sabi niya, alalahanin mo ako kapag nag-ahari ka na. Ibig sabihin, naniniwala siya, hindi yung kamatayan na yun ang katapusan ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Alam niyo, kapag ang pagtingin po natin sa buhay ay parang negative, may namatay, sa mga unbelievers, katapusan na yun. Pero sa mga believers, yun ay isang way para makapunta doon sa kabilang buhay. Yung kamatayan. Kasi hindi ka pwedeng makatawid doon kung hindi ka mamamatay. Hindi mo maiiwan yung corrupted body mo, mga kapatid. Now, itong taong ito, nakita niya si Jesus, hindi bilang isang naghihingalong tao, kundi isang hari na merong i-establish na kingdom. Sabi niya, pag nandun ka na, huwag mo akong kalimutan. Amen, mga kapatid? So, faith sees the crown even when others sees the cross. Ang nakikita kasi ng ibang tao na nakatingala doon, uy, kawawa naman, no? Nakabitin siya doon, hirap na hirap, ang dami niyang sugat, o umusan na siya ng dugo, hirap siyang huminga. Yun ang nakikita nila, yung agony of the cross. Pero ang nakikita ng isang taong mananampalataya, after ng suffering na ito ni Jesus, bayad kami lahat sa aming mga kasalanan at kasama kami sa kanyang kaharian. Amen? Alam niyo po kasi dati, ang cross, walang cross, ayun, ang cross. Ang cross kasi, yan ang capital punishment ng Rome. Dati kapag titignan mo ang cross, ang makikita mo dyan, pain, suffering, death, kamatayan. Pero after mamatay ng Panginoon sa krus, kung dati, ikinahihiyak na, di ba si Simon of Cyrene, ayaw niyang pasalin nga yung kahoy kasi alam niya, lahat ng isasampa sa kahoy ay sinumpa eh. Pero after na mapagtagumpayan ng Panginoon, ang krus na yan sa Calvary, every time na titingin ka sa krus, ang makikita mo na dyan ay yung pagre-restore, yung forgiveness of our sin, at higit sa lahat, yung bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin dahil sa kamatayan na pinagdaanan ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Ang sabi pa dito sa verse 43, Jesus said to him, I promise you that today you will be in paradise with me. So, tingnan nyo i-breakdown natin yung ilang sentence na yun. Sabi niya, today, you will be with me in paradise. Now, i-breakdown natin. Sabi niya, ngayon din. Hindi niya sinabing bukas. Hindi niya sinabing titignan ko, o mamaya, o kaya. Ayusin mo muna sarili mo. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, kasama kita. Amen? Alam niyo mo, ang pangako ng Diyos, pag tinupad niya, walang delay, walang probation. Forgiveness is instant when our faith is real. Kapag totoo ang paghingi ng tawad, ang forgiveness na ibibigay ng Diyos sa atin ay igagawad niya agad-agad. Basta tunay. Amen? Minsan may mga humingi ng tawad alam mong galing lang sa nguso, hindi sa puso. Amen? Kasi ang tunay na taong humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan, hindi na nag-iisip na kung ano mga excuses, hindi na nagdadami ng kung sino-sino, hindi na nagtuturo ng kung sino-sino. Kasi tinitignan niya lang yung kanyang pagkukulang. Yun na lang yung sentro niya, inaamin niya na siya ay nagkasala. Hindi na yung, ikaw naman kasi, kaya kita nasapak kasi ingay-ingay mo. Ikaw naman kasi, kaya ako nanakaw yung pera kasi kung saan-saan mo pinakalat, nabukso tuloy ako. Hindi ganun. So,
Ang isa pong na-establish dito, mga kapatid, yung relationship, sabi ng Panginoon, you will be with me. Hindi niya lang in-offer yung kaligtasan, He also offered Himself, yung relationship. Di ba ho, mga kapatid? Ang kaligtasan po, hindi siya isang klase ng lugar na parang pupuntahan mo yung lugar na yun and then safe ka na. Ang salvation na iniaalok sa atin ng Panginoon ay siya mismo. Tanggapin mo ako sa buhay mo at magiging magkasama tayo. You are with me. Amen? Saan po? In paradise. Yun po yung ating eternal home, mga kapatid. Isipin mo, isang kriminal, and yet, after ng death na yun, naging citizen of heaven. Diba? Ang pinaghahandaan, maging American citizen, maging Canadian, maging Australian citizen. Pero ang tanong, naghahanda pa tayo na maging citizen ng kalangitan? Pinaghahandaan ba natin yung citizenship na yun, mga kapatid? So, there is a power on the King who saved, mga kapatid. Kasi alam niyo, ang malaking pagkakaiba ng King na yun na nasa cross. Ang King kasi ng mundong ito, nagde-demand po ng service. Pero yung King na pinaglilingkuran natin, siya ang naglingkod sa atin. Siya ang nagbugas ng mga disciples, ng paa ng mga disciples. Siya ang nagpakain sa mga tao. Siya ang nagpagaling ng kanilang mga karamdaman. Hinawakan niya pati yung mga bagay, mga tao na pinagdidirikan according to the standard of Mosaic law. Pero lahat yun ay inabot po ng Panginoon. Ang king ng mundo ito makikipagpatayan dahil sa trono, kagaya ni Herod the Great at ng mga emperador. Pero ang ating pong king ay namatay para sa ating mga kasalanan. Amen? The cross reveals the true king, mga kapatid. Na-reveal yun sa Calvary. Meron siyang crown, pero made of thorns. Amen po? He had a throne, pero ito ay krus, mga kapatid. Yet, meron siyang titulo, but it is written to mock him. Meron siyang mga followers, pero tanging thief ang nag-confess ng kanyang pananampalataya. Bakit? Karamihan ng kanyang mga disciples ay nagsipagtago nung siya ay nakapako na. Maliban kay John. Amen? Yet through that suffering, mga kapatid, we see our true King reigns at the cross. Amen? Ang kanyang pagiging tunay na hari ay nahayag nung siya po ay nakabilag doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo ba, hindi mo gugustuhin na mapakok sa krus. Alam niyo po kung bakit? Lahat kasi ng shame, kahihiyan, naka-charge doon sa cross na yun. Bakit? Ang isang tao po na pinapako sa cross, hinuhubaran. Hubad. Natatandaan nyo, yung kanyang kasuotan, pinagsubalan. Pero yun kasi yung symbol ng kasalanan natin, ang ibilad tayo sa kahihiyan. And yet, inako ng Panginoon para sa atin. Amen po. Dapat tayo yung nakabalandra doon eh. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, siya yung umako. Amen po. Most of the people will think na hindi, impossible nang masave ang isang tao na last minute. Magpo-confess lang ng ganun, save na. Pero alam niyo po, nakita natin dito sa verse 43, isinama siya ng Panginoon sa paraiso. Amen? Kahit pa sabihin natin, you are too dirty, too broken, or too late, pero sa Diyos, hindi pa huli ang lahat. Amen? At the Calvary, we met a man who proves na ginawa ng Panginoon ang lahat upang mailigtas siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, mga kapatid.
So last minute faith begins with the true recognition of your own sin. Ang tunay kong pananampalataya, kinikilala mo na ikaw ay totoong nagkasala. Amen, mga kapatid? Owning your own sin, accepting the truth, and dropping all of your excuses. So, hindi kasi tayo makakatanggap ng tunay na kapatawaran unless aminin natin na kailangan natin ng pagpapatawad ng Diyos. Aminin natin tunay tayong nagkasala. Kasi di ba minsan may mga na-experience tayo na, alam mo, Brad, yung anak ko, kahit anong gawin yan, anak ko pa rin yan eh. Ang hinihintay ko lang naman mag-sorry. Willing akong patawarin. Paano ko papatawarin? Hindi naman humihingi ng tawad. Alam mo yung asawa ko, kahit iniwan kami niya ng babae ng ilang taon, tatanggapin ko pa rin, willing ko pa rin patawarin. Paano kung papatawarin? Hindi naman bumabalik. Paano ko siya tatanggapin? Hindi naman bumabalik. Ganun po yung forgiveness na iniaalok sa atin ng Diyos eh. Na until aminin natin, kailangan natin ng pagpapatawad niya. Kasi minsan ang nasa isip natin, wala naman akong inaapakan mas iba, wala naman akong ginagawang masama. Para bang ang dating, hindi niya kailangan yung pagpapatawad ng Diyos. Wala pong perfect. According to the book of Romans, all fall short of His glory. Walang nakapasa sa standard. Lahat tayo ay nagkasala, mga kapatid. Amen? So, the last minute faith of this tip is powerful, mga kapatid. Kasi po, bakit? Yung eternal damnation na dapat ay magiging pinaka-huling hantungan niya na bago pa. Dahil kinilala niya si Jesus bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Amen? After confessing his sin, sabi niya, this man has done nothing wrong. Kita niyo ho? Yung hindi nakita ng ibang tao, nakita ng lalaking ito. Kasi ang nakikita ng mga rulers, yung paglabag ni Jesus sa kanilang mga kautusan, yung nagpapagaling siya sa araw ng Sabat, pinopromote niya yung tao na magrebelde sa emperador. Ang nakikita ng mga sundalo ay abusuhin si Jesus sa pamamagitan ng pagsuntok, pananakit. Ang nakikita ng crowd ay insultuhin si Jesus samantalang ito yung nagpakain sa kanila. Pero yung taong ito na sa tingin natin ay magnanakaw, siya ang tunay na nakakita ng innocence ni Jesus. Sabi niya, this man has done nothing wrong. Wala siyang ginawang masama. He recognized the holiness of Christ. So paano niya tinignan ng Panginoon? Not a victim, but a Savior. Amen? Tinignan niya si Jesus bilang isang tagapagligtas. Minsan ho, tayo kasi kapag nasusukol tayo, sa halip na umamin tayo at mag-repent, tayo pa yung pabiktim. Amen? Tinignan niya si Jesus not a failure, but a redeemer. Kasi ang expectation ng mga Jew, ang isang Messiah, ang magdedethrone ng Roman power. So, ipinako si Jesus ng Roman soldiers at namatay siya sa krus. Para sa kanila, failure yun. Pero para sa kagaya ng thief na ito at ng mga mananampalataya na muling nabuhay, na naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus, yun ay katagumpayan. Hindi failure, mga kapatid. Amen? Last minute faith calls Jesus with simple but sincere trust. Alam niyo mo yung prayer niya, napakasimple. Tingnan niyo yung sentence niya. Remember me. Alalahanin mo ako. Hindi na siya nagdasal ng napakahaba. Hindi siya nag-recite ng anumang formula.
Amen? He just simply reach out Jesus. Di ba ho tayo minsan, pag nalalagay na tayo sa alanganin, nag-iisip tayo ng dadasalin natin. Kunyari, naglalakad kayo, bigla kayong naligaw sa isang napakasukal na daan. Bigla ka ngayong Hail Mary, tapos hindi mo memorize, hindi mo alam ang kasunod. Diba? Nalito ka na ngayon kasi parang feeling mo may sumusunod na sa'yo. Hindi ka kasi nag-roll sa sarili. Kalito-lito ka na. Pag nalalagay na sa alanganin, minsan yung iba, hindi na nila alam ang kanilang sasabihin. Amen? Nagkakagabulon-bulon na. Minsan nga sa halip na pangalan ng Diyos ang tawagin, kung ano-anong mga tiyanak yung natawag. Di ba ho? Pero ito, napakasimple ng kanyang panalangin. Remember me. Lord, please remember me. Alalahanin mo ako. It is a humble prayer, mga kapatid. He didn't demand anything. Kasi ang isang taong naghihingalo, hindi na maghahanap ng kung ano-anong bagay sa mundong ito. Alam nga namang, hihika-hika ka na doon sa krus, maghahanap ka pa ng kayamanan, maghahanap ka pa ng babae, maghahanap ka pa ng kung ano-anong layaw sa mundong ito. Siyempre, nasa isip mo na, masecure yung eternal life mo. Di ba ho? At hindi siya nangako ng kung ano-ano na, Lord, iligtas mo na ako, gagawin ko ito, gagawin ko yan. Hindi na Sapat na sa kanyang alalahanin siya ng Panginoon pag ito ay nag-ahari na. So it is filled with faith, mga kapatid. At alam niyo ho, kung ganun po ang ating magiging response sa tuwing tayo ay lalapit sa Panginoon, ang magiging tugon din sa atin ng Panginoon, right now, immediate and complete na pagtugon sa ating pong mga kahilingan. Amen, mga kapatid? So, heaven is not a simple place, mga kapatid. It is in the presence of Christ. Kaya nga po, wala tayong ibang dapat na makamit-hiin, kundi ang mapasama sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya at minsan pa, let's ask for His grace sa kanyang sukdulang biyaya sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat, ngunit ang Panginoon ay namatay para sa mga katulad natin. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, salamat dahil kahit ganito kami, niyakap mo kami sa kabila ng aming karumihan. Nilinis mo kami, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang wagas mong pagsinta
habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako, iyakap mo ako sa aking karne. Inibig mo ako, hindi biro ang pinagdaanan mo hirap at sakripisyo sa krus na yan, na naging trono mo, Panginoon. Ngunit salamat sa laki ng biyaya niyo po sa amin. Tinanggap niyo pa rin kami sa iyong kaharian. Sa kabila po ng aming mga shortcomings, sa kabila po ng aming mga kasalanan, karumihan, niyakap niyo pa rin po ang bawat isa sa amin. Patunay na kahit sa huling sandali, basta kami ay tunay na lumalapit, tumatawag at humihingi ng kapatawaran, igagawad mo sa amin ang pagpapabawad, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nabigyan kami ng pagkakataong iayos ang aming mga sarili.
Salamat dahil nakapaglilingkod kami, Panginoon. At salamat dahil hanggang ngayon may buhay kami. Ibig sabihin, may pag-asa pa kaming magbago at makalakad ng ayon sa iyong kalooban. Hindi po namin hahayaang masayang ang sakripisyong ginawa niyo po sa aming Panginoon. Dahil ikaw lamang po, Lord, ang siyang pumili, ang siyang humirang, na sa kabila po ng aming mga pagkukulan ay niyakan pa rin kami. Lord, patuloy niyo pong pagbalain ang gawain nito, Lord, sa lugar po ng Concepcion Paris, Panginoon. Patuloy na i-bless ang gawain ito, ang community ito, Panginoon. Lalo ang mga dumadalo, ano po ang kanilang mga personal intentions, ano po ang kanilang mga problema, katayuan sa buhay na pinagdadaanan sa gabing ito. Hindi maikli ang iyong kamay para abutin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi po ang mga kapatid namin na may mga iniidang sakit o karamdaman sa gabing ito. Hayaan niyo po ng iyong kapangyarihan at pagpapagaling ay maranasan ng aking mga kapatid. Ganon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na may mga pinagdaraan ng mabibigat na problema. I-comfort niyo po sila, yakapin niyo po sila sa gabing ito, Panginoon. At ang mga kapatid namin na dumating na may mga mabibigat na loob, kabigatan sa kanilang puso, hayaan niyo po na lumabas sila ng parokya nito na magaan ang kanilang kalooban, Panginoon. Dahil anuman po yung mga suffering na aming pinagdaraanan, naranasan, Panginoon, lahat yan ay tinapos at napagtagumpayan mo na sa krus ng Kalbaryo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. We honor you as our King of our life. In the name of Jesus. Ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Let us all give thanks with a grateful heart.